Okay. Go. Okay. So, ang topic na natin is about sa ano, diba? About sa... Ay, di. Mag-end na tayo. Ayun. So, hello, mga mahals. Another episode of POV Pop. Meanwhile, Ay, Diyos ko. Take 3. Magandang umaraw. Ay! Mag-umaraw. Magandang araw, mga mahals. So ngayon, welcome back sa ating POV Pop dahil ito ay second time na pagrarant as a small business owner / live seller. Oo. So, kumbaga, hindi kami nagsaspread ng hita. Hindi. More on More on inputs and opinion lang namin to. Yes, Kumbaga. as live seller, of course. Yes. And mga mahal, subscribe kayo, follow kayo sa mga socials na meron nandyan sa description sa ilalim. Yeah. So, last year tayo, last na nag-upload ng POV Pub. So, ngayon ito ulit yung next episode kung saan pag-uusapan natin ang Ano yun? Ano? small business. Ayun, okay. About sa sa pagiging small business owner. Yun. Let's be open-minded. Ito lang ay isang free platform kung saan pwede kami magbigay ng opinion regarding sa mga experiences na naranasan namin the past few months, the past few years as live sellers sa kahit anong app. So, so basically mga mahal, kung kilala niyo na kami years before pa, alam natin na nag-start tayo sa kabilang app, sa black app, di ba? Then, nag-switch kami sa orange. Ganyan. So, ngayon, we're saying goodbye sa orange. Di ba? So, nandito tayo ngayon, sa red. Ngayon, mga mahal, kumbaga, yung experiences namin as live sellers, sobrang dami. May mga good news, may mga bad, may mga hindi mo inaakala na pwedeng mangyari. Para siyang roller coaster eh. Kumbaga, para ka nasa relasyon. Kasi hindi mo alam kung kailan ka lolokohin. Tama. Or kung magtatagal ba kayo. Tama. Diba? Naging ex na namin si Black App Mhm. Ngayon, nagkaka-break lang namin kay Orange App. Diba? So, ngayon, bagong jowa namin si Si Red. YT. Yes. So, bagong, ang monthsary namin ngayon is 17. December 17. Diba? So, basically, mga mahal, kapag small business owners ka kasi, gagawin mo yung pinaka-best mo para mapakita mo sa tao kung ano yung gusto mong mangyari sa brand mo. So, alam naman natin na ang Balay de Estilo is nagsimula siya sa shirts, di ba? Nagsimula siya as estilo.co, which is suot namin yung mga shirts ngayon. Suot din niya yung old design. Yeah, old design. Di ba? Suot din niya. So, ngayon, nag-switch kami to home fragrances. Bakit? Dahil meron kaming pets. Yung pets yung priority namin. Kumbaga. Ngayon, usually na mga nabibili namin is hindi siya nag-work. Diba? Hindi nabibigay yung satisfaction. Kumbaga. Diba? So, gumawa kami ng own namin na hindi namin inaakala na yun din pala yung mga problema nyo. Diba? Sa mga mahal na nagsusupport na kay Balay. Diba? So, from estilo.co to Balay de Estilo, sa shifting nun, sobrang daming nangyari. Maraming nawala, maraming pumasok na bago. Kumbaga, di ba? So ngayon, bilang isang small business owner at nagtatayo ka ng own brand mo, yung mga tao is very skeptic tungkol sa'yo or about sa'yo or patungo sa'yo. Di ba? Skeptic sila sa'yo. Dahil, bakit ka nagtatayo ng brand? Ang dami ng brands ngayon, di ba? Ang daming mas competitive kesa sa'yo. Sobrang dami ng gumagawa ng ginagawa nyo. So, what sets you apart sa pagnenegosyo na yan? Di ba? And as a small business owner, yun yung ipoprove namin. What sets us apart? So, ngayon, nung time na ginagapang namin yung negosyo, marami kaming mga pinag-chat, marami kaming mga kinausap, marami kaming sa point of view to ng pagbebenta, 'di ba? Syempre, kung small business ka, paano uusad ang negosyo mo? Syempre, sa pagbebenta. So yung mga taong 'yon, mostly naman pinag-chat natin, 'di ba, Bobby, is mga kakilala.
Makakakilala talaga namin. So out of, let's say, sa chinat namin na 50, lilima lang ang bumili. And yun pa, let's say 90% sa 5 na bumili is out of awa pa. Sa akin kasi, mostly nung nag-start yung business namin, syempre dahil located siya sa vegan, so mas kap ako yung mga tao. So mas ako yung mas nakakabenta. Pero sad to say, sa mga as in close ko na mga tao, nung simula, wala talaga. Kasi, di ba, tangina sino ka ba naman? Para bilhan. Ano yung pinapasimuno mo na naman? Di ba? So yun, hanggang sa dumating yung panahon na talagang iginapang namin kung ano yung meron. Pinaglaban talaga namin kung ano yung kaya namin gawin, kung ano yung kayang gawin ng mga produkto namin sa inyo, hanggang sa na-known siya paunti-unti. Hindi namin sinasabi as in very, very known, pero yung thought lang na may mga tao nang nakakakilala kay Balay. May mga tao nang sobrang nakaka-appreciate. May mga tao na nagsasabi na ang daming binago ni Balay when it comes to sa home fragrances. Doon kami nag-step up. So ngayon, mga mahal, ang pinaka nahihirapan lang kami lately sa pagiging owners ng small business, plus na ikaw din yung nagla-live ng negosyo mo, ikaw din yung nagbebenta online, live selling, kumbaga, is yung, alam mo yun, may mga tao talagang makikitid ang utak. Parang ang hirap mag-set ng boundaries when you, parang hindi nila alam kung when to stop or kung go lang. Kumbaga, nahihirapan silang mga pa. Kasi ang gusto namin is kahit kami yung owners ng mismong negosyo, ng mismong brand na tinatayo namin, gusto kasi namin, meron pa rin kasi kaming touch. Kumbaga, merong personal touch pa rin sa mga bumibili. Para mas ma-explain namin na mabuti, para, alam yun, mas full experience ba? Pag binili mo yung product, na-explain namin lahat-lahat, ma-set yung expectation nung bibili. Ngayon, kaya kami nag-build ng community. Nakakausap kami talaga 24/7, basta gising kami, hawak namin yung mga phones namin, or yung mismong mahiwagang laptop. Diba? Isa pa sa pinaka-hate ko is yung mga tao na ginagamit nila yung power nila na mag-review, mag-leave ng review doon sa page mo para siraan ka. Alam mo yan yung pinaka nakaka-frustrate, lalo sa Orange app. Tama. Sobrang nakaka-frustrate siya. Sobra as in. Kasi sa lahat tayo nag-order sa Orange app Kahit sa mismong Purple ba yun? Sa L? Kahit doon mismo nag-order ka. Kahit anong platform. Diba? So, alam namin, kahit nung hindi pa kami nagbebenta, sa kahit anong platform, once na nag-rate ka ng mababa, ang laking impact niyan sa mismong owner. Tama. Never kami nag-rate ng 1 star. 1 star dahil hindi mo nagustuhan yung produkto, knowing na ang layo pa ng ilalakbay niyan. Hindi naman tanga yung mga sellers para magpadala ng pangit Tama. Lalo na, syempre kung, eto mga mahal read between the lines syempre ikaw as customer, titingin ka ng shop, ang dami, kunyari, ang hinahanap mo is baso. Hinahanap mo baso. Syempre, hahanap ka ng una sa lahat preferred. Pangalawa, hanapin mo kung nakailang checkouts na kailang benta na yung shop na yun. Yun yung una mong pipiliin. Pangatlo, titingnan mo yung feedback ng tao, yung mga ratings, saka ka o-order. Kasi ganun ginagawa namin bago kami umorder. Ngayon, kung sa ganung shop ka umorder, edi ibig sabihin, matino yung mismong shop na yun, matino yung mismong owner or yung seller na yun. Hindi siya magpapadala ng alam niyang ikaka-down ng business niya. So, pagdating sa'yo, pwedeng may faulty. Pwedeng sira yung box, dahil nga pinaship pa, babiyahe, 'di ba? Or basta may unting faulty pero hindi kasalanan ng seller 'yun. Makikita mo naman na pagdating nung kung good condition naman yung product, pero dahil sa nag-ship, 'di ba? Makikita mo naman talaga 'yun Pero may mga ibang tao na nagre-rate dahil dun. Kaya nga, yun na nga yung sasabihin ko Ginagamit nila yung power to review para siraan yung isa dahil sobrang alam mo yun, minimal damage lang My God! 'Di ba? Bakit ka magre-rate ng 1 star, 2 stars, 3 stars sa isang shop dahil hindi maganda yung naging packaging mo?
'Di ba? Maiintindihan ko pa kung let's say basag or kung intended yon for gifts yung mismong box itself Pero kasi, kung basag, pwede mong i-message yung shop Tama. bago ka mag-rate. Kasi for sure, magre-reply lahat yan. Magre-reply yan, sabihin na papalitan na lang po namin. Or alam yun, mag-meet kay halfway. Mm. Kung i-refund na lang ba or whatsoever, Mm. 'di ba? Huwag ka muna mag-rate. Ang first thing to do talaga is i-message yung shop. Huwag agad-agad mag-rate. Hindi yung nag-rate ka na may message mo pa. Kaya nga. So anong silbi? Sobrang yan yung isa sa kinaka-frustrate namin for so long sa gumagamit kami ng mga platforms na ganyan. Paulit-ulit lang kahit lumipat kami, same at same lang. Akala ng mga tao is kontrolado ka nila kasi may power ako mag-rate sa inyo Kaya kong palitan lahat ng ratings ko ng 1. Kaya kong gawin yon blah, 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 blah. Diba? Wala na kayong magagawa kung ganun. Babagsak negosyo nyo. Why? What for? Dahil hindi ka lang binigyan ng freebie? Dahil hindi lang dumating sa time na na-indicated doon sa platform? Kontrolado ba namin yun? Dahil nayupe yung kahon mo? Kasalanan Kontrolado. ba ng sellers yun? Exactly. Kung gusto mo makuha yung product mo ora mismo, kung gusto mo proper yung packaging, bakit hindi ka pumunta sa shop? Sa mga shop nila, kung yung mismong shop na yun online is my physical store. Yes. Isipin mo na lang, yung negosyong yan lang yung only income niya para i-support yung family niya. Sobrang sad. Bakit? Kung may issue ka regarding sa product, huwag kang mag-rate. I-message mo yung seller. Pwede bang gawan ng paraan to? Politely. Ulitin ko mga mahala. Hindi lang kami yung nakakaranas yan. Ang dami pa. Marami pa. Sinishare namin to. And alam ko marami ding makaka-relate dito. Ang nakakasad kasi, kapag sinabi mo, anong ginagawa mo para makabenta ka sa business mo? Live selling. Ang tingin sa mga live sellers is sobrang baba. Pero yung pagod nila, 'di ba? Ilang hours ka magsasalita, hihingkayatin mo yung mga tao na hindi mo nakikita para bumili sa'yo. Alam nyo ba kung gaano kahirap yun? Or para magtiwala sila na bumili sa produkto mo or magtiwala sila sa produkto mo. Ang baba ng tingin, bakit? At the end of the day, meron kaming negosyo na binibuild. Mayroon tayong ginagawa every day. Yes. Every single day. So alam nyo, itong topic na kasi na to, partly, parang sensitive siya kung tutuusin Sensitive sa mga tao hindi makaintindi. Exactly. Yun Tsaka, una sa lahat, wala naman tayong magagawa kung may ma-offend. 'Di ba? Wala. Wala talaga Kasi own natin yun Own sentiments natin yun Tama. Own experience namin yun Own experience namin yun as live sellers / owners So, anong magagawa ng pagka-offend mo? Wala. Kasi hindi nyo naman maiintindihan. Never will you experience yung mga magiging experience namin. Ang daming live sellers, ang daming small business owners, pero magkakaiba ng mga experiences. Sobra. Hindi namin alam kung ano yung pakiramdam ng isa kasi iba yung produkto niya, iba yung strategy niya, iba lahat. Iba din yung amin. So, ito yung amin. Kumbaga, meron na kaming common grounds. Yun ang pagla-live selling. Tama. Yun ang isa pa sa mga common grounds is walang maniniwala sa'yo at first. Karamihan naman ganun Pero yung mismong pagrarant namin as a person, as owners, as small business, sa amin yun, experience namin yun. So, kung may ma-offend or whatsoever, tikom mo yung bibig mo. Kasi hindi mo naman na-experience namin. Sa amin to. Sinasabi ko lang. Kasi, pag once na nag-viral ang isang ganyan, ang daming side comments. Ay, totoo yan. Sobrang daming side comments. Oo. Merong a-agree sa'yo, meron din hindi. Di sana hindi kayo nag-live selling. Kung nagrarant-rant kayo, bakit? Bawal mag-rant? Bawal mag-share ng sentiments? Meron ngang tamad dyan, nagrarant pa At least kami may ginagawa. Tama. Diba? Meron ngang mga taong walang trabaho, nagrarant pa. Sila nga dapat yung walang karapatan mag-rant, right? So, fino-foresee ko lang yung mga bagay-bagay. Kasi, may mga tao na kailangan ng i-let go din minsan. So, sa amin, ito yung paraan namin ng pag-let go ng emotions. Share ng awareness na sana maging tao tayo, magpakatao tayo kahit na, alam mo yun, kahit na mas nakakaangat ka ng unti kasi bilog ang earth. So, ngayon mga mahal, kung kayo ay nagbabalak na mag-start ng negosyo,
Yung tulad nga sabi ni NK kanina, kailangan talaga na magtiwala ka sa sarili mo. Tsaka talaga kailangan mo maging strong. Kasi yung akala mo darating sa'yo ng problema is wala pa yan sa pagdadaanan mo. Kasi naniniwala kami dun eh. Na hindi pa ito, kunyari, meron kami pinagdadaanan ngayon, hindi pa ito yung pinaka-problema talaga na haharapin namin. Ano lang ito eh, maliit, katiting lang. So kung mag-start kayo ng negosyo, ano lang, patience talaga. Sobrang kailangan pasensyoso or pasensyosa ka. Magtiwala ka sa produktong meron ka. Kailangan firm ka sa mga sinasabi mo. Yes, at meron kang perseverance na ituloy lahat ng ginagawa mo. Tsaka huwag kang manluloko ng kapwa mo para lang for the sake of sales. Huwag. Huwag kang maglalay about sa product mo. Pag ginawan mo ng shortcut ng isang bagay, mas mabilis ka nga naman talagang magpo-prosper. Pero saglit lang yan. Kasi doon ulit magko-fall na bilog ang mundo. Andun ka na sa pinaka-top ng negosyo mo. Ang dami mo ng pera. Malay mo, dun umano yung karma sa'yo. 'Di ba? Mas masakit yun. So kahit maliit ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, i-practice nating maging honest. Di bale ng maliit yung kitain mo kasi ganyan talaga. Wala namang agad-agad lumalaki. Kesa mangloko ka ng kapwa mo tao para lang sa pera or sa benta. Lagi nga sa isip namin ni TC na ang pinaka common quote natin, is anything na easy way is mas madaling mawala. So sabi niya, is mas maganda na pagdaanan natin to slowly. Slowly ang pag-grow ng business, slowly ang pag-grow ng kung ano pang ginagawa namin sa buhay. Kasi doon sobrang cherish namin yung pinaka-reward, yung pinaka-prize na hinahabol namin. Tsaka mga mahal, mahihirapan din kayo pag minadaling nyo, ma-overwhelm kayo. Yes. Kunyari, yung negosyo mo, yung negosyo mo nag-accelerate. Ikaw, andun ka pa lang sa kinder. Paano ka hahabol sa negosyo mo? Mahirap yun. Kailangan same pace kayo ng negosyo mo. Kasi kunyari, kung mamadaliin namin si Balay, okay, mabilis lang yan. Good yun, oo. Mabilis lang yan magmadali, pero pinipilit pa rin namin pagdaanan lahat ng steps. Walang shortcut. Kasi pag pinagdaanan mo lahat, pag may dumating na problema na ganito, alam na namin to kasi ganito yung parang, similar sa pinagdaanan namin last time. Kunyari, parang nag-aaral ka. Kung hindi mo tinake lahat ng mga subjects mo, diba? And sa susunod na year is meron ulit, hindi mo alam. Mali-left behind ka. Parang ganun lang din yan. So, wag ka mag-shortcut. Wag ka manloloko. Tiwala lang sa sarili kasi magpo-prosper ka. Wala namang madali. Pag-isipan mo mabuti kung ano yung i-offer mo sa market. Oo. Kasi may kasabihan kang you are what you eat. Meron din namang you are what you sell. So, talagang matinding research yan. Oo. Tsaka ang pagbe-business kasi yan eh. Di ba nga, tayong dalawa, si Balay nga is baby natin eh. Di ba? So yung baby na yun, kumbaga kami yung parents, hinuhulma namin siya. So bago siya mahulma, kami muna ang haharap. Di ba? Kami ang magiging face. Kasi kami ang parents ni Balay. So ganun din yun kung mag-open ka ng own mo. Regardless kung anong product yan, pagkain man yan, kung ano pa yan. Di ba? Ikaw ang magiging parent ng business mo, so i-guide mo ng mas maayos. Diba? Matagal man, mahirap man, pero alam mo lahat ng pasikot-sikot. Na pagdaanan mo, natuto ka. So ayun mga mahals, marami pa kaming rants sa buhay. Hindi lang ito, pero syempre, hindi namin to pwedeng, 2 hours na video, syempre. So ikakat na namin muna dito. So, kung meron kayong mga comments or opinions or gustong i-tackle next video, i-comment nyo lang down below para alam namin, nababasa namin yun. Sa mga gustong mag-join ng community namin, sa community ng BDE, i-follow nyo lang kami sa Instagram. Nandun, lagi kong sinostory yung mismong link kung saan pwede kayong mag-follow or join rather. Yeah. Actually, ilalagay ko lahat ng links down below. Then subscribe kayo, click the bell button para mag-notify sa inyo kung may mga new videos kaming i-upload. And sa mga nakikurious
at hindi pa nakakatry ng aming mga produkto, handcrafted yan mga mahal. Pwede kayong mag-shop sa website namin, balaydeshilo.shop. Nasa link down below din yan. Nandyan sa baba, sa description. Yun. So yun, paalam muna mga mahals at sa muling pagkikita. Okay. Bye mga mahals! Bye! Shenenen!